Sir, you have the right to do that because we are in a democracy. Magandang araw sa atin lahat mga kabayan. Kinumpirma mismo ng AFP Chief na si General Romeo Browner na umano'y may ilan sa mga retiradong opiser ng Armed Forces of the Philippines na gumagawa o mayroon umanong plano ng destabilisasyon laban sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Nakakabahala ito mga kababayan po natin kung bakit nagkaroon ng galit itong mga miyembro o yung mga retiradong miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Ano nga ba ang kanilang pinaguhugutan? Alamin natin mga kababayan po natin sa ating update ngayong araw. Ang sabi ni AFP Chief Romeo Browner na marami umano siyang naririnig na umano'y magkaroon ng destabilization effort laban kay Pangulong Marcos at dapat na umano itong palitan at marami silang rason na ibinigay nga kay AFP Chief General Romeo Browner. Kaya dapat umano palitan itong si Pangulong Marcos at dapat magkaroon nga ng panibagong kudita umano. At nakakalungkot umano kasi tila ba may ilan na nga sa mga miyembro ng active ng Armed Forces of the Philippines na nare-recruit. Kaya binabalaan niya nga itong mga retired general na wag na umanong idamay, wag na umanong i-recruit itong mga aktibong Armed Forces of the Philippines po natin, lalo na yung mga opisyal. Pero mga kababayan po natin, saan nga ba nag-ugat itong tila bang nagpapahiwatig ng sama ng loob sa administrasyon ni Pangulong Marcos, itong mga retiradong opiser ng Armed Forces of the Philippines at ilan pang military uniform personnel, mga kababayan po natin. Alam niyo kung bakit? Dahil doon sa kanilang pensyon na may planong bawasan. Sa ngayon, hindi pa ito nakumpirma, ngunit ang ilang rekomendasyon nga ng mga mambabatas po natin na hindi na babawasan o hindi na dapat magko-contribute itong mga retirado. So, ang magko-contribute ay itong mga nasa active on duty na lang. Pero sa ngayon, ongoing pa ang usapang ito kasi ikinababahala umano ng DBM na umano'y posibleng mag-collapse nga yung ating fiscal year kapag hindi umano nagko-contribute, nag-share itong mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines dahil sa laki umano ng napupunta sa kanilang budget sa pension nga, mga kababayan po natin. So kaugnay po dyan, pakinggan po natin ang ilan sa mga sinabi nga ni General Romeo Browner, mga kababayan. Some of them were former officers of the Armed Forces of the Philippines. At nakausap ko yung iba sa kanila. Sabi ko sa kanila, Sir, you have the right to do that because we are in a democracy. But please, do not involve the active personnel of the Armed Forces of the Philippines. Awa na tayo sa ating bansa. Let's give our country a chance to move forward to progress. So yan ang kanyang sabi mga kababayan po natin. Nakikiusap siya na wag na umanong i-involve itong mga aktibong opisyal ng Armed Forces of the Philippines o yung mga ilang active na mga AFP members, mga kababayan po natin. So palagay ko hindi naman ito talaga mangyayari kung maayos ang pamamalakad ng ating administrasyon at kung nakikita nila na may mga pagbabago sa ating administrasyon at syempre yung talamak na korupsyon. So, yan kasi minsan ang nagiging rason ng ilang miyembro ng Armed Forces of the Philippines kung hindi nila nagugustuhan nga ang pamamalakad ng ating Pangulo. Lalo na kung nadidihado itong mga sundalo at ilang mga ordinaryong mamayan at ang nakikinabang ay itong mga kumpare, kumpadre, business partner, kaibigan. So, which is hindi patas para sa isang demokrasyang bansa, mga kababayan po natin. Pero syempre tayo hindi natin ito pinapanalangin, hindi natin ito gusto rin ang ganitong plano ng ilang mga retired na opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Kaya palagay ko, sa ngayon pa lang mga kababayan po natin, ito dapat ay maayos na ni Pangulong Marcos at dapat siguro ipatawag ito at kausapin sila, mga kababayan po natin. Mas tandaan po natin, ang mga retiradong Armed Forces of the Philippines o kahit sino mang mga retiradong military uniform personnel ay on-call duty pa yan. So, ibig sabihin mga kababayan po natin, pag pangangailangan ng ating bansa ang kanilang serbisyo, ay 24/7 pwede silang tawagin para magserbisyo, para dipinsahan ang teritoryo ng ating bansa
o magkaroon man ng gulo, kailangan pa rin sila. So ibig sabihin kahit retirado sila, ay posible pa rin silang maging instant aktibo sa kumbaga sa pagpapanatili ng kapayapaan sa ating bansa, mga kababayan po natin. Kaya sa ngayon pa lang dapat ito maayos ni Pangulong Marcos at hindi ito basta baliwalain na lang. Kasi kung nakakarating na itong impormasyon kay General Browner, so ibig sabihin ito talaga ay may namumuong plano na, mga kababayan po natin. Kayo bilang isang ordinaryong Pilipino, pabor ba kayo sa plano ng ating mga retired general o dapat talaga ito ay mapag-usapan ng ngayon pa lang maaga? Ano ba ang kanilang hinanaing? Ano ba ang kanilang nirereklamo? Dapat ito marinig ba ng ating Pangulo o dapat ba magkaroon talaga ng destabilisasyon para palitan ng ating administrasyon? Comment niyo po ang inyong sariling opinion at pananaw sa ating comment section. Maraming salamat, kabayan.